Tinawag akong magnanakaw matapos kong ibigay ang huling patak ng aking lakas para sa pamilyang ito. Habang yakap-yakap ko ang batang nanginginig sa takot, ang tanging naririnig ko ay ang kalabog ng mabigat na pinto na isinara sa aking pagmumukha. Walang awa, walang salamat. Tanging ang malamig na ulan at ang banta na dudurugin nila ako kapag bumuka ang aking bibig. Ganito ba talaga ang halaga ng pagmamahal sa mundo ng mga mayayaman? Para lamang akong isang basahan na piniga at itinapon sa kalsada pagkatapos gamitin. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang gate ng mga Valderrama, ang bakal na harang na tila naghihiwalay sa langit at lupa. Mula sa kinatatayuan ko sa labas, rinig na rinig ko ang boses ng isang babae na tumatagos sa katahimikan ng hapon. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang lamig ng kanyang tono ay sapat na upang patayuin ang mga balahibo sa aking batok. Kausap niya ang isang tauhan at sinabing huwag na silang maghanap ng may pinag-aralan o may mataas na kwalifikasyon. Ang kailangan daw nila ay iyong gipit na gipit, iyong klase ng tao na kakapit sa patalim. Dahil ang mga ganoong nilalang ay madaling pasunurin at takot mawalan ng trabaho. Ang tanging trabaho lang naman daw ay siguraduhing hindi makakaabala ang bata. Tila ba ang tinutukoy nila ay isang sirang kagamitan na kailangang itago sa bodega at hindi isang tao. Napahigpit ang hawak ko sa gusot na papel sa aking bulsa. Ito ang huling notice mula sa ospital. Ang halagang nakasulat doon ay parang hatol na kamatayan para sa nanay ko na naghihintay ng operasyon sa Bicol. Nilunok ko ang aking dignidad kasabay ng pagpupunas ko sa pawisang noo. Kung kailangan kong maging tanga at sunod-sunuran para mabuhay ang nanay ko, gagawin ko. Huminga ako ng malalim bago pinindot ang doorbell. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw na parang babala sa loob ng malawak na hardin. Nang papasukin ako, bumungad sa akin ang karangyaan na sa pelikula ko lang nakikita. Ang sahig ay gawa sa marmol na mas makinis pa sa balat ng tao at ang hangin ay amoy mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng lumang kahoy. Nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan si Doña Milagros. Hindi siya tumayo o ngumiti man lang nang makita ako. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri niya kung may dumi ako na maaring kumapit sa kanyang malinis na bahay. Inihagis niya sa sahig ang isang puting panyo malapit sa aking paanan. Ang utos niya ay simple, ngunit puno ng panghahamak. Gusto niyang linisin ko ang putik sa takong ng kanyang sapatos habang suot niya ito. Ito raw ang unang pagsubok. Gusto niyang makita kung gaano kababa ang kaya kong abutin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking muka at ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang pride ko bilang isang tao ay sumisigaw na tumalikod at umalis. Ngunit ang imahe ng nanay ko na nakaratay sa kama ang pumigil sa akin. Dahan-dahan akong lumuhod. Ang lamig ng marmol ay tumagos sa aking mga tuhod habang inaabot ko ang kanyang paa. Kinuha ko ang panyo at maingat na pinunasan ng dumi sa kanyang sapatos. Tahimik ang buong sala. Tanging ang tunog ng tela na kumikis-kis sa katad ang maririnig. Nang matapos ako, hindi siya nagpasalamat. Sinabi lang niya na tanggap na ako, hindi dahil magaling ako, kundi dahil mukhang kaya kong tiisin ang lahat. Dinala ako ng mayordoma sa kwarto ng aalagaan ko. Kung ang sala ay puno ng buhay at kulay, ang kwarto ni Lira ay tila isang silid sa ospital. Walang mga laruan, walang mga makukulay na drawing sa dingding. Sa gitna ng kwarto, nakaupo sa kama ang isang batang babae na mukhang manika na walang baterya. Si Lira. 6 na taong gulang pa lang siya, pero ang kanyang mga mata ay parang matanda na sa pagod at lungkot. Hindi siya lumingon nang pumasok ako. Nakatitig lang siya sa kawalan. Napansin ko ang maliliit na pasa sa kanyang mga braso. Hindi ito galing sa laro o dapa. Mukha itong mga marka ng kurot
Mga bakas ng sarili niyang mga daliri na tila ba sinasaktan niya ang sarili kapag hindi niya na makayanan ng takot. Lalapitan ko sana siya para magpakilala nang bigla siyang mapatingin sa akin. Sa isang iglap, nagtagpo ang aming mga mata. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang tingin ay isang malakas na sigaw ng paghingi ng saklolo. Parang sinasabi niyang iligtas ko siya sa lugar na ito. Ang mga matang iyon ay puno ng takot at pagsusumamo, na para bang ako na lang ang huling pag-asa niya bago siya tuluyang malunod sa kalungkutan. Napadako ang tingin ko sa paligid ng silid upang hanapin ang anumang bakas ng pagkabata. Ngunit sa halip na mga manyika, teddy bear o makukulay na laruan na dapat ay hawak ng isang musmos, ang nakita ko ay ang nagtataasang tumpok ng makakapal na libro at encyclopedia sa kanyang maliit na mesa. Ang kwartong ito ay hindi isang silid tulugan. Ito ay isang piitan na nagkukunwaring tahanan. Nanikip ang dibdib ko. Gusto kong tumakbo palabas. Gusto kong bawiin ang aking aplikasyon at wag nang bumalik sa impyernong ito. Ngunit muling humarang sa isipan ko ang mukha ng nanay ko. At ngayon, sumabay na rin ang imahe ng batang ito na basag ang kaluluwa. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking gamit sa isang sulok. Hindi ko siya iniwan. Sa halip, binigyan ko siya ng isang tipid na ngiti. Kahit na nanginginig pa rin ang aking mga laman. Hindi siya gumanti ng nangiti, ngunit nakita ko ang pagbaba ng kanyang balikat. Tila nabawasan ng kahit kaunti ang bigat na kanyang dinadala dahil lang sa hindi ako umalis. Lumabas muna ako saglit upang kumuha ng tubig. Sa pagtapak ko sa pasilyo, naramdaman ko ang pagbabago ng hangin. Mula sa itaas ng grand staircase, isang lalaki ang bumababa. Siya ay matangkad, makisig, at suot ang isang mamahaling suit na halatang galing pa sa opisina. Si Inigo Valderrama, ngunit tulad ng bahay na ito, ang kanyang kagwapuhan ay natatakpan ng isang makapal na ulap ng lamig. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, parang dalawang maitim na balon na walang katapusan ang lalim. Huminto ako at yumuko bilang paggalang. Inaasahan na babatiin niya ako o kahit tatanungin man lang ang pangalan ng bagong mag-aalaga sa kanyang anak. Subalit nilampasan niya lang ako na parang hindi ako nag-e-exist. Para sa kanya, ako ay isa lamang anino o palamuti sa dingding. Ang kanyang mabibigat na hakbang sa hagdan ay ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. Dumiretso siya sa sala kung saan naroon pa rin si Doña Milagros. Hindi ko sinasadyang mapahinto upang pakinggan ang kanyang sasabihin. Wala siyang itinanong tungkol sa kalagayan ni Lyra. Wala siyang itinanong kung kumain na ba ang bata. Sa halip, tumigil siya sa tapat ng kanyang biyenan. Ang kanyang boses ay mababa, paos at puno ng pagod, ngunit ang laman nito ay tumagos sa aking buto at nagdulot ng kilabot sa aking buong pagkatao. Huwag niyo po siyang hayaang matulad sa huli, Mama. Ang sabi niya bago tuluyang tumalikod at pumasok sa kanyang opisina na tila bapasan niya ang lahat ng kasalanan sa mundo. Naiwan akong nakatayo sa pasilyo habang ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa huli, sino ang tinutukoy niya? Ang huling yaya? O ang huling babaeng nagtangkang magbigay ng pagmamahal sa bahay na ito? Napahawak ako sa aking dibdib. Saan ba talaga ako napasok? Ang akala ko ay pera lang ang kailangan kong isakripisyo dito. Ngunit habang tinitingnan ko ang nakasarang pinto ng opisina ni Inigo at ang madilim na kwarto ni Lyra, naramdaman ko ang isang babala. Mukhang hindi lang pawis at pagod ang kukunin ng pamilyang ito sa akin, kundi pati na rin ang aking kaluluwa. Ang hapagkainan ng mga Valderrama ay mas mukhang altar ng isang libingan kaysa sa lugar kung saan nagsasalo ang pamilya. Mula sa kinatatayuan ko sa may pintuan ng kusina, tanaw ko ang mahabang mesa na gawa sa mahogany. Sa magkabilang dulo, nakaupo si Inigo
at si Doña Milagros. Sa gitna nila ay ang nagkikinangang kubyertos at porselanang pinggan na may lamang mamahaling steak, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay mas matigas pa sa karne na kanilang hinihiwa. Walang nag-uusap. Ang tanging maririnig sa buong silid ay ang paminsan-minsang pagtama ng pilak na tinidor sa plato, isang tunog na matalim at nagbabadya ng panganib sa bawat subo. Hindi ko makita ang mukha ni Inigo, nakayuko lang siya habang nilalaro ang kanyang pagkain. Si Doña Milagros naman ay tuwid na tuwid ang likod, tila isang reyna na nagbabantay sa kanyang nasasakupan. Sinusuri ang bawat galaw ng kanyang manugang na parang naghihintay ng pagkakamali. Dito naman sa loob ng kusina, sa isang maliit na mesa na ginagamit ng mga katulong, nakaupo si Lira. Sa harap niya ay isang plato ng malamig na pasta at ilang piraso ng matigas na tinapay. Ang mga tira-tira mula sa tanghalian na ipinagdamot ni Doña Milagros na initin man lang. Nakatingin lang ang bata sa pagkain ni hindi niya ito ginagalaw. Ang kanyang tiyan ay siguradong kumakalam na, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri at kawalan ng gana. Hindi ko natiis ang eksena. Kahit alam kong bawal makialam sa kusina, kumilos ako. Kumuha ako ng maliit na kaldero at naghahanap ng anumang pwede kong lutuin. Sa kabutihang palad, may nakita akong kaunting bigas, luya, at ilang piraso ng manok sa ref. Nagsimula akong magluto ng arroz caldo, ang paboritong luto ng nanay ko kapag may sakit ako noon sa Bicol. Habang kumukulo ang lugaw, unti-unting napuno ang malamig na kusina ng amoy ng luya at bawang. Ito ang amoy ng tahanan, ang amoy ng pag-aaruga na matagal nang wala sa bahay na ito. Napansin ko ang bahagyang paggalaw ng ilong ni Lira. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay sumusunod sa usok na nagmumula sa kaldero. Nang ihain ko sa kanya ang mainit na mangkok, nakita ko ang pagtataka sa kanyang mukha. Kinuha ko ang kutsara, hinipan ng mainit na sabaw, at inilapit ito sa kanyang bibig. Noong una ay umatras siya, sanay na sigurong mapaso o masaktan. Pero nang maramdaman niya ang init ng sabaw sa kanyang labi, bumukas ang kanyang bibig. Sunod-sunod ang kanyang pagsubo. Ang kaninang matamlay na bata ay tila nabuhayan ng dugo. Sa sobrang pagmamadali niya, may tumulong sabaw sa kanyang baba. Kinuha ko ang luma kong panyo mula sa bulsa. Hindi ito seda o mamahaling tela, kundi isang simpleng algodon na kupas na sa kalumaan. Dahan-dahan kong pinunasan ang gilid ng kanyang labi. Hinanda ko na ang sarili ko na itutulak niya ang kamay ko, pero hindi iyon nangyari. Pumikit lang siya at hinayaan ang aking palad na dumampi sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanyang pangungulila. Sa haplos ng isang ina, natigil ang aming munting sandali ng kapayapaan nang biglang bumukas ang pinto ng kusina. Ang yabag ng takong sa sahig ay mabilis at maautoridad. Pumasok si Clarice, ang babaeng ipinagkakasundo kay Inigo. Suot ang isang pulang bestida na mas mahal pa yata sa buhay ko. Ang ganda niya ay nakasisilaw, pero ang nangiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang baso ng red wine habang lumalapit sa amin. Tiningnan niya ang lugaw na kinakain ni Lira na may halong pandidiri. "Oh my God, Yaya!" Ang matinis niyang sabi. Puno ng arte ang bawat salita. "Why are you feeding Lira that pig slap? Pangmahirap na pagkain yan. Baka sumakit ang tiyan niya." Sasagot sana ako na mas masustansya ito kaysa sa malamig na pasta. Pero bigla siyang natalisod o nagkunwaring natalisod. Ang laman ng baso niya ay tumapon sa harap ng aking puting uniforme na parang mantsa ng dugo na kumalat sa aking dibdib. Napatayo ako sa gulat habang ramdam ko ang lamig ng alak na tumatagos sa aking balat. Tumawa lang si Clarice ng mahina habang tinatakpan ng bibig. "Oops, sorry," sabi niya, pero wala ni katiting na pagsisisi sa kanyang mukha. "Akala ko kasi basahan ka. Bagay naman sa'yo ang mantsa."
Next time, know your place. Huwag kang nagluluto ng kung ano-ano sa kusina ng fiancé ko. Tumalikod siya at umalis. Iniwan akong nakakuyom ang mga kamao. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ibuhos sa kanya ang natitirang mainit na lugaw. Pero naalala ko ang ospital sa Bicol. Naalala ko ang bill. Naalala ko si nanay. Kaya't nilunok ko na lang ang apdo sa aking lalamunan at pinilit na ngumiti kay Lira na ngayon ay nakatingin sa akin ng may takot. Tila inaasahang ako naman ang magagalit sa kanya. Kinagabihan, binalot ng kadiliman ang buong mansyon. Ang katahimikan dito ay hindi payapa. Ito ay nakabibingi. Habang naglalakad ako sa pasilyo para kumuha ng tubig, nakita kong bukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ni Inigo. Nasilip ko siya sa loob. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang isang bote ng gamot. Hindi lang isa o 2 tableta ang inilabas niya, kundi marami. Ininom niya ang mga ito nang walang tubig. Ang kanyang mukha ay blangko, walang emosyon. Para bang gusto niyang patayin ang kanyang diwa. Gusto niyang tumakas sa realidad ng kanyang buhay kahit sa loob lang ng ilang oras na pagtulog. Siya ang hari ng mansyong ito, pero siya rin ang pinakakawawang bilanggo. Bumalik ako sa kwarto ni Lira nang may mabigat na damdamin. Papasok na sana ako nang may marinig akong tunog na nagpapahinto sa aking puso. Hindi ito iyak ng isang bata na nagmamaktol. Ito ay ang pigil na paghikbi. Ang tunog ng isang taong tinatakpan ang sariling bibig gamit ang unan upang walang makarinig. Dahan-dahan akong lumapit sa kama ni Lira. Nanginginig ang kanyang maliit na katawan sa ilalim ng kumot. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang patahanin. Pero naaalala ko ang mahigpit na utos ni Doña Milagros. Huwag mong kukonsintihin ang pag-iinarte niya. Kapag nalaman nilang pinatahan ko siya, baka palayasin ako agad. Nang humupa ang kanyang pag-iyak dahil sa pagod, dahan-dahan kong inayos ang kanyang unan upang maging komportable siya. Doon ko napansin ang isang piraso ng papel na nakasiksik sa ilalim nito. Isang drawing. Kinuha ko ito at dinala sa may bintana, kung saan tumatama ang sinag ng buwan. Nanlamig ang buong katawan ko sa aking nakita. Hindi ito drawing ng bahay o pamilya. Ito ay isang larawan ng isang halimaw, isang higanteng nilalang na may matatalim ng ngipin at mahahabang kuko. Pero ang nakapangingilabot ay ang suot ng halimaw. Isang kwintas ng perlas na katulad ng laging suot ni Doña Milagros. At sa bibig ng halimaw, may nakawit na isang babae. Tila kinakain ng buo. Napatingin ako kay Lira na mahimbing nang natutulog, ngunit may bakas pa rin ng luha sa pisngi. Anong klaseng demonyo ang nakikita ng batang ito sa araw-araw? At paano ko siya maililigtas kung pati ako ay unti-unti nang nilalamon ng dilim ng bahay na ito? Para kay Lira, ang bawat araw ay isang walang katapusang parusa sa loob ng silid-aralan. Ang mga libro sa kanyang harapan ay hindi mga bintana sa kaalaman, kundi matatayog na pader na lalong nagkukulong sa kanya. Napansin ko ang kanyang pagtitig sa labas ng bintana, kung saan ang sikat ng araw ay pilipilit na sumisilip sa makakapal na kurtina. May lungkot sa kanyang mga mata na tila nangungulila sa hangin, sa lupa, at sa buhay na ipinagkakait sa kanya ng bahay na ito. Nagpasya akong suwayin ang isa sa mga hindi nakasulat na batas ng mansyon. Dahan-dahan kong iniligpit ang kanyang mga libro at inaya siya palabas. Hindi sa maayos sa tabas na hardin sa harapan, kung saan bawat damo ay pantay-pantay, kundi sa likod bahay, sa isang sulok na napabayaan at tinubuan na ng talahib. Dito, malayo sa mapanghusgang mata ni Doña Milagros, tinuruan ko siyang magtanim. Wala kaming mamahaling gamit, tanging mga lumang paso at ilang buto ng kamatis na naitabi ko mula sa kusina. Lumuhod ako sa lupa at hinayaan kong dumikit ang putik sa aking mga kamay. Tinitigan ako ni Lira nang may pagtataka. Sa mundo niya, ang dumi ay kasalanan, ang lupa ay bagay na dapat iwasan. Nginitian ko siya at inabutan ng isang maliit na pala.
Nang ibaon niya ang kanyang mga kamay sa lupa, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang lamig at takot ay unti-unting napalitan ng kuryosidad. Itinuro ko sa kanya kung paano ilibing ang buto, kung paano ito diligan, at kung paano ito kakausapin upang lumaki ng malusog sa bawat pagbungkal namin ng lupa. Tila binubungkal din namin ang mga pader na nakapalibot sa kanyang puso. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang milagro. Ang sulok ng kanyang mga labi ay bahagyang umangat. Isang ngiti, isang tunay at totoong nanindoong ngiti. Hindi namin alam na sa itaas, sa balkonahe ng kanyang kwarto, nakatanaw si Inigo. Nakatayo siya doon na parang estatwa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa railings na bakal. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na may bahid ng putik sa pisngi ngunit may liwanag sa mga mata. Matagal na niyang hindi nakikita ang liwanag na yon. Gusto niyang bumaba, gusto niyang sumali sa aming munting mundo. Ngunit ang bigat ng kanyang kalungkutan at ang pakiramdam na siya ay bigo bilang ama ang pumigil sa kanya. Nanatili siya doon, isang tahimik na saksi sa unti-unting paghilom ng kanyang anak sa piling ng iba. Ngunit ang kapayapaan sa mansyong ito ay kasing rupok ng salamin. Ang tunog ng mga yabag sa damuhaan ang bumasag sa aming kasiyahan. Dumating si Clarice. Bitbit ang kanyang payong na pananggalang sa araw. Ang mukha ay nakangiwi sa pandidiri. "Oh my God! Yaya!" Ang tinig niya ay tumusok sa hangin. "Anong kababuyan ang itinuturo mo sa bata?" "Lira, get up! Look at you, you're filthy!" Dagliang naglaho ang nangiti ni Lira. Bumalik ang takot sa kanyang mga mata at nanginginig siyang tumayo. Pilit na itinatago ang maruruming kamay sa likod. Hindi pa nakontento si Clarice. Agad niyang ipinatawag si Doña Milagros. Ang pagdating ng Doña ay tila pagdating ng bagyo. Tiningnan niya ang aming munting taniman ng kamatis na parang ito ay isang krimen. Ang hatol niya ay mabilis at walang awa. Dahil daw tinuruan ko ang bata na maglaro sa putik na parang isang anak pawis, wala akong karapatang kumain ng tanghalian. At ang mas masakit, ipinag-utos niyang ipatrabaho sa hardinero ang paglilinis ng aming ginawa. Gutom at pagod, nanatili ako sa kusina habang ang iba ay kumakain. Ang tiyan ko ay kumakalam, ngunit mas masakit ang aking dibdib para kay Lira. Hiyang-hiya siya kanina, tila ba kasalanan ang maging masaya. Nang tumahimik na ang buong bahay sa hapon, pumasok ako sa kusina para uminom ng tubig upang maibsan ang gutom. Nagulat ako nang makita ko si Inigo na nakatayo sa may counter. Aalis na sana ako. Yumuko bilang paggalang, ngunit napansin ko ang isang bagay sa ibabaw ng mesa na tinuturo ng kanyang mga mata. Isang pakete ng Skyflakes at isang baso ng gatas. Wala siyang sinabi. Hindi siya tumingin sa akin ng diretsyo. Uminom lang siya ng tubig at naglakad palabas. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya saglit at nagsalita sa boses na halos pabulong. "Kailangan mong kumain. Kailangan ka ni Lira na malakas." Naiwan akong nakatulala sa pagkain. Ang simpleng biskwit na yon, na pagkain ng mga ordinaryong tao, ay tila naging pinakamasarap na handa sa buong mundo. Hindi dahil sa gutom ako, kundi dahil sa unang pagkakataon, may nakakita sa akin bilang tao sa bahay na ito. May malasakit na nakatago sa likod ng yelong bumabalot kay Inigo. Ngunit ang munting pag-asang yon ay agad ding sinubok. Habang naglalakad ako pabalik sa kwarto ni Lira, narinig ko si Clarice na may kausap sa telepono sa pasilyo. Nakatalikod siya, ngunit ang kanyang boses ay puno ng malisya. "Don't worry about it," sabi niya sabay tawa ng mahina. "The kid is traumatized. She won't remember anything. Kahit ano pang makita niya, walang maniniwala sa isang pipi." Kinabahan ako. Anong ibig niyang sabihin? Sino ang kausap niya? Pagpasok ko sa kwarto ni Lira,
Naabutan ko ang bata na nakadungaw sa bintana. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang matinding emosyon. Sinundan ko ang kanyang tingin at nanlaki ang aking mga mata. Sa ibaba, sa hardin, nakita namin ang hardinero na walang awang binubunot ang mga tanim na kamatis na kani-kanina lang namin itinanim. Bawat paghila niya sa maliliit na usbong ay parang paghatak din sa puso ng bata. Nakita ko kung paano nilamukos ng hardinero ang mga dahon at itinapon ang mga ito sa basurahan na parang mga basurang walang halaga. Ang lupang aming pinagyaman ng pag-asa ay muli na namang naging patag at walang buhay. Napahawak si Lira sa salamin ng bintana. Ang kanyang maliliit na daliri ay bumaon sa lamig ng glass pane. Tila gusto niyang basagin ito upang pigilan ang nangyayari sa ibaba. Nagsimulang manginig ang kanyang balikat ng mas matindi. Ang kanyang paghinga ay bumilis, naghahabol ng hangin na parang nalulunod siya sa sarili niyang kwarto. Lumapit ako agad para yakapin siya, para takpan ang kanyang mga mata. Pero huli na ang lahat. Nakita na niya kung paano pinatay ang kaisa-isang bagay na nagpangiti sa kanya. Bumuka ang kanyang bibig para sumigaw. Nakita ko ang pag-igting ng mga ugat sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng puwersa ng kanyang damdamin. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas upang pakawalan ang galit at sakit na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, walang boses na lumabas, walang tunog. Tanging ang hangin na dumadaan sa kanyang lalamunan ang maririnig, isang garalgal na hininga ng kawalan ng pag-asa. Ang katahimikan ng kanyang sigaw ay mas masakit pa sa anumang ingay. Ito ang tunog ng isang kaluluwang napipi ng takot at trauma. Lira! Lira, nandito si Yaya! Tahan na! Bulong ko habang hinihila siya palayo sa bintana. Niyayakap siya ng mahigpit upang iparamdam na hindi siya nag-iisa. Ngunit ang kanyang katawan ay tila bumigay na sa bigat ng emosyon. Ang kanyang mga mata ay umikot pa itaas at ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina. Sa isang iglap, nawalan ng malay ang bata sa aking mga bisig. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa aking dibdib na parang isang manikang pinatid ang mga tali. Binuhat ko siya. Ang puso ko ay kumakatok nang mabilis sa aking tadyang sa sobrang takot. Habang ang labas ng bintana ay unti-unting nilalamon ng dapit hapon, kasabay ng pagdidilim ng mundo para sa batang walang boses. Ang silid ni Lira ay amoy gamot at alkohol, isang masangsang na halimuyak na pilit tinatakpan ang amoy ng takot. Nakatayo sa gilid ng kama ang pamilyar na doktor ng pamilya, si Dr. Celestino. Wala siyang dalang stethoscope o anumang gamit para suriin ang puso ng bata. Ang tanging hawak niya ay isang hiringgilya na may lamang malapot na likido. Pinasok niya ang karayom sa manipis na braso ni Lira nang walang pasubali. Tila ba ang tinutusok niya ay isang manika at hindi isang batang may pakiramdam. Sinubukan kong magtanong kung para saan ang gamot. Ang boses ko ay nanginginig sa pag-aalala. Ngunit hindi man lang ako tinapunan ng tingin ng doktor. Patuloy lang siya sa pagliligpit ng kanyang gamit, habang sinasabing vitamins lang daw iyon para pampakalma, para makatulog ang bata at makalimutan ang nangyari sa hardin. Ngunit alam ko ang itsura ng bitamina at hindi ganoon ang epekto nito. Nakita ko ang biglaang pagbagsak ng talukap ng mga mata ni Lira, ang pagbigat ng kanyang paghinga na parang hinihila siya ng isang puwersang hindi niya mapigilan pailalim sa madilim na balon ng kawalan ng malay. Nang tumalikod ang doktor para makipag-usap kay Doña Milagros sa labas, mabilis kong dinampot ang maliit na boteng pinagkunan ng gamot na naiwan sa mesa. Ibinulsa ko ito ng mabilis. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis sa aking lalamunan. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang itinuturok nila sa kanya. Ang kutob ko ay nagsasabing hindi ito gamot para magpagaling, kundi gamot para magpatigil upang patahimikin ang isip ng isang bata
na masyado ng maraming nakita. Hahabulin ko sana si Inigo. Nakita ko ang kanyang sasakyan na papasok na sa kanyang sasakyan sa driveway. Ito na ang pagkakataon ko. Kailangan niyang malaman na hindi bitamina ang itinuturok sa kanyang anak. Humakbang ako ng mabilis. Halos tumakbo na ako palabas ng pinto. Bit-bit ang ebidensya sa aking bulsa. Ngunit bago pa ako makalabas ng pintuan, isang kamay na may mahahaba at matutulis na kuko ang humarang sa aking braso. Ang diin ng pagkakahawak ay bumaon sa aking balat. Nag-iwan ng hapdi na tila ba gusto akong sugatan. Napahinto ako at humarap sa may-ari ng kamay. Si Clarice. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang ngiti ay puno ng lason. Alam niya kung ano ang balak ko. Alam niya kung ano ang hawak ko sa aking bulsa. Saan ka pupunta, Yaya? Ang tanong niya sa isang tono na parang nakikipag-usap sa isang batang pasaway. Magsusumbong ka kay Inigo. Do you really think he will believe a maid over the doctor? Hinila ko ang aking braso, ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin hanggang sa maamoy ko ang matapang niyang pabango na humahalo sa amoy ng kanyang masamang balak. Subukan mong magsalita, bulong niya. At sisiguraduhin kong matitigil ang operasyon ng nanay mo sa Bicol. One phone call, Yaya. Isang ang tawag ko lang sa ospital para sabihing wala kang pambayad at palalayasin nila ang nanay mo sa kalsada. Do you want that on your conscience? Nanigas ang buong katawan ko. Ang banta niya ay parang yelong bumuhos sa aking pagkatao. Alam niya ang kahinaan ko. Alam niya kung saan ako pinakamadaling saktan. Napatingin ako sa sasakyan ni Inigo, napapalayo na. Ang pagkakataon ko ay naglaho na parang usok. Binitawan ako ni Clarice ng padabog at pinagpag niya ang kanyang kamay na parang nakahawak siya ng dumi. Sa hapong yon, habang nag-aagaw ang liwanag at dilim, nakita ko ang pagod sa mukha ni Inigo. Nang bumalik siya sa bahay, sinalubong siya ni Clarice na may dalang wine glass. Pilit na ipinapakita ang pagiging perfect wife material. Sinubukan niyang diktahan si Inigo tungkol sa kung paano dapat disiplinahin si Lyra na dapat daw ay maging mas mahigpit dahil nagiging wild na ang bata dahil sa impluensya ko. Ngunit sa halip na sumang-ayon, huminto si Inigo sa kalagitnaan ng hagdan. Tiningnan niya si Clarice, hindi bilang isang kasintahan, kundi bilang isang maingay na abala. Clarice, ang sabi niya sa mababang boses, hayaan mo akong maging ama sa anak ko. You are not her mother, and you are not yet the lady of this house. Iniwan niyang nakatulala si Clarice sa hagdanan. Ang mukha ay namumula sa hiya at inis. Nakita ko yon mula sa gilid ng pasilyo. Kahit paano, nabawasan ang bigat sa dibdib ko. May bahagi pa rin pala kay Inigo na lumalaban. Kahit pagod na siya, nang sumapit ang gabi, binalot ng katahimikan ng mansyon, si Lyra ay mahimbing na natutulog dahil sa gamot. Ang kanyang paghinga ay mabigat at malalim. Naupo ako sa tabi ng kanyang kama at hinaplos ang kanyang buhok. Sa sobrang bigat ng aking nararamdaman, kusa na lang lumabas sa aking bibig ang isang himig. Isang lumang hele mula sa Bicol na laging kinakanta sa akin ni nanay noong bata pa ako. Ang kanta ay tungkol sa isang bituin na gumagabay sa mga nawawala. Mahina lang ang boses ko, garalgal, dahil sa pinipigilang iyak. Ngunit punong-puno ng pagmamahal. Hindi ko na malaya na sa labas ng pintuan, nakatayo si Inigo. Pauwi na sana siya sa kanyang kwarto, ngunit ang pamilyar na himig ay nagpahinto sa kanya. Sumandal siya sa hamba ng pinto, nakapikit at pinakinggan ang aking pagkanta. Ang kantang yon, iyon din ang madalas kantahin ng kanyang asawa noong nabubuhay pa ito. Sa loob ng ilang minuto, sa pamamagitan ng isang simpleng kanta, ang pader sa pagitan ng amo at katulong ay gumuho. Pareho kaming nangungulila, pareho kaming may mga nawala, at pareho kaming naghahanap ng liwanag sa dilim. Nang matapos ang kanta, hindi siya pumasok.
Narinig ko na lang ang mahihinang yabag ng kanyang pag-alis. Tila ayaw niyang basagin ang sagradong sandali ng kapayapaan sa kwartong yon. Akala ko ay matatapos ang gabi ng payapa, ngunit di pa pala tapos ang mga pagsubok. Ipinatawag ako ni Doña Milagros sa kanyang silid-aklatan. Ang kwarto ay madilim. Tanging ang ilaw ng lampara sa kanyang mesa ang nagbibigay liwanag. Nakaupo siya doon, hawak ang kanyang rosaryo sa isang kamay at isang makapal na sobre sa kabila. Paglapit ko, inilapag niya ang sobre sa mesa. Nakabukas ito ng bahagya at nakita ko ang kapal ng pera sa loob. Sapat na ito para bayaran ang operasyon ng nanay ko at higit pa. Alam kong matalino ka, Mayumi. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit nakapangingilabot. Kaya mo ring maging praktikal. Kunin mo ito. Bayaran mo ang ospital ng nanay mo. Aabutin ko sana ang sobre. Nanginginig ang kamay dahil ito ang sagot sa aking mga dasal. Pero hinawakan niya ang ibabaw ng sobre. Pinigilan ako. May kapalit. Dugtong niya. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata at nakita ko ang tunay na anyo ng demonyo. Gusto kong turuan mo si Lyra. Hindi magbasa o magsulat. Gusto kong turuan mo siyang kamuhian ng ama niya. Iparinig mo sa kanya na kasalanan ni Inigo kung bakit namatay ang nanay niya. Gawin mo siyang halimaw sa paningin ng apo ko at dodoblehin ko pa ang laman nito. Nang hina ang aking mga tuhod, hindi lang katahimikan ang binibili niya. Binibili niya ang kaluluwa ng isang bata at ang pagwasak sa isang pamilya. Nakatayo ako doon, sa harap ng pera na magliligtas sa buhay ng nanay ko, habang hinihiling niya sa akin na patayin ang pag-asa ng isang inosenteng bata. Nakatitig ako sa sobrang puno ng pera na nakalapag sa mesa ni Doña Milagros. Ang kapal nito ay sapat na upang tubusin ang buhayan ng aking ina mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit ang kapalit naman ay ang pagpatay sa kaluluwa ng isang inosenteng bata. Naramdaman ko ang bigat ng tingin ng Donya, isang tinging naghihintay na bumigay ako sa tukso ng salapi. Mahigpit kong kinuyom ang aking mga palad hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa balat. Pilit na humuhugot ng lakas mula sa mga pangaral ni nanay. Dahan-dahan kong itinulak pabalik ang sobre sa kanyang harapan. Ang tunog ng papel na kumaskas sa makinis na kahoy na mesa ay tila isang kulog sa tahimik na silid. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at sa kabila ng takot na nanginginig sa aking tuhod, pinilit kong patatagin ang aking boses. Sinabi ko sa kanya na tinanggap ko ang trabahong ito para gamutin ang katawan ng nanay ko, hindi para lasunin ang isip ng apo niya. Ang pera ay mauubos, ngunit ang konsensya ay dadalhin ko hanggang sa kabilang buhay. Nakita ko ang pag-igting ng panganang matanda. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit na tinanggihan siya ng isang hamak na katulong. Pinalabas niya ako gamit ang isang kumpas ng kamay na puno ng panghahamak, ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Nang gabing iyon, bumuhos ang isang malakas na bagyo. Ang langit ay nagdilim at ang hangin ay humagulgol sa labas na tila mga kaluluwang nagmamakaawang makapasok. Ang bawat kidlat ay sinusundan ng dagundong na nagpapayanig sa pundasyon ng mansyon. Nawalan ng kuryente ang buong Antipolo. Ang karangyaan ng bahay ng mga Valderrama ay nilamon ng dilim. At sa dilim na yon, pantay-pantay ang lahat. Mayaman man o mahirap, lahat ay takot. Mabilis akong tumakbo patungo sa kwarto ni Lyra. Naabutan ko siyang nakasiksik sa sulok ng kanyang kama. Takip-takip ang kanyang mga tainga. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa bawat pagngangalit ng langit. Wala siyang boses para isigaw ang kanyang takot. Kaya ang kanyang takot ay kinakain siya mula sa loob. Agad ko siyang niyakap. Ibinabalot siya sa aking mga bisig upang maging pananggalang sa ingay ng mundo. Nagsindi ako ng kandila at inilagay ito sa mesa. Ang maliit na apoy ay nagbigay ng mainit at madilaw na liwanag na sumasayaw sa mga dingding.
Sa gitna ng aming katahimikan, bumukas ang pinto. Pumasok si Inigo, basa ang buhok at gusot ang damit. Halatang galing sa pag-aasikaso ng generator na ayaw gumana. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala, hindi ang malamig na maskara na lagi niyang suot. Nang makita niya kaming magkayakap, natigilan siya. Lumapit siya at naupo sa kabilang gilid ng kama. Sa liwanag ng kandila, nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi ang pagod ng isang CEO, kundi ang pagod ng isang ama na hindi alam kung paano aabutin ang kanyang anak. Tahimik kaming nagbantay kay Lira hanggang sa humupa ang panginig ng bata. Sa bawat minutong lumilipas, ang bagyo sa labas ay tila walang binatbat sa katahimikang namamagitan sa aming dalawa sa loob ng silid. Nang makatulog na si Lira, hindi agad umalis si Inigo. Nanatili siyang nakaupo, nakatitig sa mukha ng kanyang anak na payapang natutulog sa ilalim ng liwanag ng kandila. "She looks so peaceful with you." Ang basag na tinig ni Inigo ang bumasag sa katahimikan. Hindi siya nakatingin sa akin, kundi sa kamay kong nakahawak sa balikat ni Lira. Matagal na panahon ko na siyang hindi nakikitang mahimbing ng ganyan. I feel useless whenever she cries. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang konsensya. Sa likod ng kanyang yaman at kapangyarihan, isa lang siyang amang nangungulila at hindi alam kung paano hilumin ang sugat ng kanyang pamilya. "Hindi naman po niya kailangan ng perpektong ama, sir," ang sagot ko ng mahina. "Kailangan lang po niya ng ama na nandyan. Iyong mararamdaman niya na hindi siya nag-iisa sa dilim." Napatingin siya sa akin. Sa liwanag ng kandila, nakita ko ang paglambot ng kanyang ekspresyon. Nawala ang matigas na anyo ng isang negosyante at ang natira ay ang mukha ng isang lalaking pagod na sa pagpapanggap. Nagkwento siya tungkol sa kanyang asawa, kung paano nito pinupuno ng musika ang bahay na ito noon. Bilang kapalit, ikinuwento ko rin sa kanya ang tungkol sa nanay ko sa Bicol, kung paano niya kami itinaguyod sa pamamagitan ng paglalako ng kakanin. Sa gabing iyon, sa gitna ng kadiliman, nawala ang pader sa pagitan ng mayaman at mahirap. Pareho lang kaming mga taong may mga sugat na hindi nakikita. Napansin kong nilalamig si Lira, kaya inayos ko ang kanyang kumot. Kasabay nito, inayos din ni Inigo ang kabilang dulo. Sa gitna ng pagkilos, aksidenteng nagdampi ang aming mga daliri. Isang kuryente ang tila gumapang mula sa aking kamay, patungo sa aking dibdib. Mabilis akong napaiwas, nahihiya sa gaspang ng aking mga palad na sanay sa trabaho kumpara sa kinis ng kanyang kamay. Itinago ko ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa, ngunit napansin niya iyon. "Your hands," simula niya, at inakala kong lalaitin niya ang mga kalyo ko. "These are hands that work hard, hands that care. Thank you, Mayumi, for bringing warmth back to this cold house." Ang kanyang mga salita ay mas mainit pa sa apoy ng kandila. Sa unang pagkakataon, binanggit niya ang pangalan ko nang may respeto, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang tao. Tumayo siya upang umalis, ngunit bago siya lumabas, lumingon siya muli at nag-iwan ng isang tipid ng ngiti. Isang ngiting hindi ko pa nakikita kailanman. Nang maiwan akong mag-isa, hindi ako makatulog. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot sa bagyo, kundi dahil sa isang bagong emosyon na alam kong delikadong maramdaman para sa isang katulong. Kinabukasan, humupa na ang bagyo at sumikat ang araw na parang walang nangyari. Ngunit ang kapayapaan sa mansyon ay panandalian lamang. Habang nag-aayos ako ng gamit sa kwarto ni Lira, biglang pumasok si Clarice kasama ang 2 pulis at si Doña Milagros. Ang mukha ni Clarice ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. "There she is, officers," turo ni Clarice sa akin. Siya lang ang may access sa kwarto ko kagabi habang brownout. Naguluhan ako. "Ano pong ibig niyong sabihin? Wala po akong ginagawa." "Huwag ka nang magmaang-maangan," sigaw ni Doña Milagros. Nawawala ang diamond ring ni Clarice.
At ikaw lang ang pwedeng kumuha nun dahil desperada ka sa pera para sa nanay mo. Bago pa ako makasagot, hinablot ng isang pulis ang aking bag na nakapatong sa silya. Ibinuhos nila ang laman nito sa sahig. Kasama ng aking mga lumang damit at rosaryo, may isang bagay na kumislap at gumulong sa paanan ni Inigo na kakarating lang sa pintuan. Ang singsing. Ang nawawalang singsing ni Clarice ay naroon sa mga gamit ko. Napatigil ang mundo ko. Tiningnan ko si Inigo. Umaasang makikita ko sa kanyang mga mata ang paniniwala na nakita ko kagabi. Ngunit ngayon, ang nakikita ko lang ay ang pagbabalik ng kanyang malamig na maskara habang nakatitig sa ebidensya ng aking kasalanan. Ang kislap ng diamanteng singsing sa sahig ay parang isang bituing nahulog mula sa langit upang maging saksi sa aking pagbagsak. Nanlamig ang aking mga kamay at paa. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga at ang tanging naririnig ko ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng sarili kong puso sa loob ng aking dibdib. Paano nangyari ito? Paano napunta ang singsing sa aking bag? Ayan na, Inigo. Ano pang ebidensya ang kailangan mo? Ang matagumpay na tinig ni Doña Milagros ay bumasag sa katahimikan. Isang magnanakaw ang pinapasok mo sa pamamahay mo para alagaan ang apo ko. Hinawakan ng 2 pulis ang aking mga braso. Ang kanilang pagkakahawak ay mahigpit at walang pakundangan, tila ba isa na akong kumpirmadong kriminal sa kanilang paningin. Hindi po! Hindi po totoo yan! Ang sigaw ko, ang aking boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak sa malamig na marmol. Wala po akong ninanakaw. Maawa na po kayo. Kailangan po ng nanay ko ng panggamot. Pero hindi po ako magnanakaw. Itinuro ko si Clarice na ngayon ay nagtatago sa likod ni Inigo. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng isang biktima. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Siya ang may gawa nito. How dare you? Ang sagot ni Clarice. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa kunwaring takot. Matapos kitang tratuhin na parang pamilya, ganito pa ang igaganti mo sa akin. Nilingon ko si Inigo. Ang kanyang mukha ay parang isang pader na bato. Walang emosyon, walang bakas ng tiwala. Walang kahit anong sinag ng pag-asang matatandaan niya ang aming usapan kagabi. Nakatayo siya sa gitna, napapalibutan ng nanunumbat na biyenan, ng umiiyak na kasintahan, at ng isang katulong na inaakusahan ng pagnanakaw. Ang mundo ay humihingi sa kanya ng hatol, at alam kong sa laban ng yaman at kapangyarihan laban sa kahirapan, laging talo ang nasa ibaba. Habang hinihila ako ng mga pulis palabas ng kwarto, biglang may isang maliit na figura ang humarang sa pintuan. Si Lyra. Gising na siya dahil sa ingay. Nakita niya ang mga pulis, ang umiiyak na si Clarice at ang nanlilisik na mata ng kanyang lola. Ngunit ang kanyang tingin ay napako sa akin, sa aking mga braso, na hawak ng mga awtoridad. Bigla siyang tumakbo. Hindi papunta kay Inigo. Hindi kay Doña Milagros. Tumakbo siya papunta sa akin at niyakap ng mahigpit ang aking mga binti. Ang kanyang maliit na katawan ay naging isang kalasag. Pilit na pinipigilan ng mga pulis na ilayo ako sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ng lahat. Ang kanyang ama, ang kanyang lola, si Clarice. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa loob ng 1 taon. Paulit-ulit siyang umiling. Mabilis, desperado. Ang kanyang buhok ay tumatama sa kanyang mukha habang ipinapahayag niya ang kanyang pagtutol sa tanging paraan na alam niya. Walang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw. Hindi siya masama. Huwag niyo siyang kunin. Natigilan ng lahat. Maging ang mga pulis ay nag-atubili. Ang eksena ng isang batang pipi na buong tapang na ipinagtatanggol ang kanyang yaya ay isang tanawing hindi nila inaasahan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking puso sa ginawa ni Lyra.
Sa gitna ng lahat ng paninira at kasinungalingan, may isang taong naniwala sa akin. Ang isang batang walang boses ang naging pinakamalakas kong tagapagtanggol. Ang sandaling iyon, ang tila gumising kay Inigo mula sa kanyang pagkakatulala. Tumingin siya kay Lira, pagkatapos ay sa akin, at pagkatapos ay sa takot na biglang lumitaw sa mga mata ni Clarice. Dahan-dahan siyang lumapit at inutusan ng mga pulis na bitawan ako. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. "Stop! Bitawan niyo siya," utos niya. "Pero Inigo, anak, nakita mo na ang ebidensya," protesta ni Doña Milagros. Tumingin si Inigo sa kanyang biyenan at sa unang pagkakataon, nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata na matagal nang pinatay ng kalungkutan. Isang malamig at mapanganib na apoy. "Kung kailangan niya talaga ng pera, Mama," ang sabi niya. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. Sana tinanggap na niya ang sobrang inalok niyo sa kanya kagabi. Natigilan si Doña Milagros. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala, napalitan ng maputlang pagkagulat. Ang kanyang bibig ay bumuka ngunit walang salitang lumabas. Nahuli siya. Alam ni Inigo ang tungkol sa tangkang panunuhol. Pagkatapos ay ibinaling ni Inigo ang kanyang tingin kay Clarice, na ngayon ay nanginginig na sa takot. "At para naman sa singsing mo, Clarice?" Dugtong niya, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Huwag kang mag-alala. Ipapa-review ko lang ang lahat ng security footage sa mga pasilyo mula kagabi. Siguradong makikita natin kung sino talaga ang pumasok sa kwarto mo." Ang reaksyon ni Clarice ang nagsilbing kumpirmasyon ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at ang kanyang kamay ay biglang napahawak sa kanyang bibig na tila ba gusto niyang isuka ang kasinungalingan. Alam niyang walang kamera na gumagana, ngunit ang takot na mabisto ay sapat na upang malantad ang kanyang pagkakasala. Bumaling si Inigo sa mga pulis. "Maari na kayong umalis. Walang krimen na nangyari dito. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan." Walang nagawa ang mga pulis kundi ang sumunod. Dahan-dahan nilang binitawan ang aking mga braso at umalis ng walang imik. Naiwan sa silid ang isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Kinuha ko si Lira mula sa sahig at niyakap siya ng mahigpit. Siya ang aking anghel. Siya ang aking milagro. Ngunit si Doña Milagros ay hindi isang kalaban na basta na lang sumusuko. Nakabawi siya mula sa pagkagulat. Tiningnan niya si Lira na nakayakap sa akin. Pagkatapos ay tiningnan niya si Inigo na nakatayo sa pagitan naming dalawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang hindi niya ako pwedeng basta na lang palayasin ngayon nang hindi nagagalit si Inigo o nagwawala si Lira. Kaya't pumili siya ng isang parusang mas masakit pa sa pagpapaalis sa akin. "Kung gusto mong manatili ang babaeng yan dito, sige," ang sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila patalim na tumutusok sa aking pagkatao. "Pagbibigyan kita, Inigo, dahil mabuti akong lola at biyenan." Naglakad siya palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nangungutya. "Pero simula ngayon," dugtong niya, "wala siyang matatanggap na kahit isang kusing na sahod. Magtatrabaho siya dito ng libre. Tuturuan ko siya ng leksyon tungkol sa utang na loob. Maninilibihan siya dito hanggang sa masabi kong kuntento na ako sa kanyang serbisyo at bayad na ang kanyang pagkakamali." Ang kanyang mga salita ay isang hatol ng pagkaalipin. Gusto niyang manatili ako dito, hindi bilang isang yaya, kundi bilang isang bihag. Isang paalala sa araw-araw na wala akong halaga at hawak niya ako sa leeg. Lahat sila ay nakatingin sa akin, naghihintay ng aking sagot. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Inigo. Handa na siyang tumutol. Ngunit inunahan ko siya. Tumingin ako kay Lira na mahigpit pa ring nakakapit sa akin. At pagkatapos, naalala ko ang tawag mula sa ospital kaninang umaga.
Si nanay. Kailangan niya ako. Kailangan niya ng pera na hindi ko na makukuha ngayon. Pero kung aalis ako, paano si Lira? Kung aalis ako, sino ang magtatanggol sa kanya sa mga halimaw sa bahay na ito? Huminga ako ng malalim, nilunok ang natitirang piraso ng aking pride. Tumingin ako kay Doña Milagros at dahan-dahang tumango. Pumapayag po ako. Ang sabi ko, ang aking boses ay isang mahinang bulong na halos hindi marinig. Ngunit sa katahimikan ng silid na yon, ang aking pagsuko ay umalingaw-ngaw na parang isang tanikala na ikinabit sa aking mga paa. Ngumiti ako kay Lira at hinubad ang kanyang mamahaling bestida na puno ng palamuti. Binasang-basa na ito ng ulan. Sunod kong hinubad ang sapatos niya at pagkatapos ay ang akin. Sa ilalim ng ulan, pantay-pantay kaming dalawa. Tara Lira, sabi ko sa kanya. Ang aking tinig ay masaya at mapang-akit. Ang ulan ay hindi bawal. Ito ay regalo ng Diyos. Sa simula, nag-aatubili pa si Lira. Sanay siyang sumunod sa bawal, sa malinis, sa tuyo. Ngunit nang makita niya akong tumatawa habang sinasalubong ang ulan, ang pag-aalinlangan niya ay unti-unting nawala. Dahan-dahan, lumakad siya sa damuhan. Ang lamig ng tubig ay tila naghuhugas sa kanyang takot. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Hinayaan niyang bumagsak ang tubig sa kanyang mukha. Hindi na kami naglaro ng tahimik. Tinuruan ko siyang magtampisaw sa baha. Hinila ko siya sa lupa at naglaro kami ng putik. Ang pinakabawal na bagay sa bahay na yon. Hindi na siya umiyak. Hindi na siya natakot. Sa halip, ang kanyang maliit na bibig ay bumuka at nagpakawala ng isang tunog. Hindi pa yon salita, kundi isang masayang tawa. Isang tawa na galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng mansyon, lumabas ang lahat. Ang mga bisita, si Doña Milagros, si Clarice, at si Inigo. Lahat sila ay tumayo sa ilalim ng arko. Pinagmamasdan ng eksena. Ang yaman at kapangyarihan ay nasa loob, habang ang kalayaan at kaligayahan ay nasa labas, sa ilalim ng ulan. Ang mukha ni Doña Milagros ay naging abos sa galit. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang apo ay sumuway sa lahat ng kanyang itinuro. Kunin niyo siya! Kunin niyo ang batang iyan! Ang sigaw niya, ang kanyang tinig ay halos nawala na sa tindi ng puot. Ngunit bago pa man makagalaw ang sinuman, naganap ang himala. Tumingin si Lira sa akin, ang kanyang mukha ay basang-basa, hindi na ng luha, kundi ng ulan. Pagkatapos ay lumingon siya sa aming lahat, sa mga bisita, kay Clarice, kay Doña Milagros, at kay Inigo. Tinuro niya ako. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik at biglang bumuka ang kanyang bibig. Pipi Papa! Ang unang tunog na lumabas, parang isang malaking bato na inalis sa kanyang lalamunan. Ang boses ay garalgal at paos, isang boses na hindi pa ginagamit sa loob ng 1 taon. Pagkatapos, tumuro siya sa sarili niya. Masaya. At sa huli, tiningnan niya si Inigo, na ngayon ay tumutulo ang luha, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa damdamin. Papa, masaya. Yiyaya, masaya. At sa isang huling malakas na pagpupumilit, sa gitna ng selebrasyon ng kasinungalingan at pagpapaimbabaw, bumigkas si Lira ng 2 salita na bumago sa aming lahat. Mama, Mayumi. Ang kanyang tinig ay hindi tumawag sa kanyang namayapang ina, kundi tumawag sa akin. Sa sandaling iyon, ang yaya ay naging ina. Ang aking pangalan ay naging kasing kahulugan ng kaligayahan at kalayaan para sa kanya. Nanigas si Inigo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at hindi makapaniwala. Ang lahat ng nakakita ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang pagbagsak ng ulan
at ang paghinga ng mga taong napuno ng damdamin. Ang pangako ng kaligayahan ay nasa dulo na ng aming mga daliri. Ngunit ang himala ay hindi nagtagal. Nang makabawi sa pagkagulat si Doña Milagros, ang kanyang galit ay nag-apoy ng mas matindi. Ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng maitim na ulap. Tumuro siya sa akin. Sobra na. Lasing na ang bata sa gawa-gawa mong kaligayahan. Huwag kang magkunwari na ikaw ang nanay niya. Humarap siya sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng kamatayan. Layo. Ilayo niyo ang yaya na yan sa apo ko. Ikinulong siya. Ibigay niyo siya sa labas. Now na. Bago pa man makapag-react si Inigo, mabilis akong hinila ng mga security guard. Hinablot nila ako at inilayo mula kay Lyra. Nakita ko ang desperadong pag-abot ni Lyra sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang kanyang bibig ay gumagalaw. Ngunit walang boses na lumalabas. Natakot siyang muli. Nawala ang kanyang boses dahil sa takot sa kanyang lola. Habang hinihila ako palabas ng gate, sumisigaw si Doña Milagros sa likuran ko. Magpakalayo-layo ka, Mayumi. Kapag nagpakita ka ulit, sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin. Hindi mo na makikita ang apo ko. Dinala nila ako palabas ng gate at isinara ito ng malakas. Naiwan akong nag-iisa sa kalsada. Basang-basa, ang aking pisngi ay namamanhid pa rin sa sampal at ang aking puso ay durog. Wala akong pera, walang kasuotan, at walang matitirahan. Ang tanging natira sa akin ay ang init ng yakap ni Lyra at ang tunog ng kanyang mga salita. Ngunit ang pinakamasakit na tinik ay ang muling pagkawala ng boses ni Lyra. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan at siya ay nanatili sa dilim? Nakatayo ako sa kalsada, basang-basa. Ang aking uniforme may mambaborme ay nanlalagkit at punit. Ang ulan ay huminto, ngunit ang lamig ay kumapit sa aking mga buto. Isang lamig na mas matindi pa sa lamig ng hangin. Napalingon ako sa likod, sa malaking gate ng mga Valderrama na ngayon ay nakasara na. Sa likod ng mataas na pader na yon, naroon ang isang bata na muling nawalan ng boses. Naramdaman ko ang lumbay na humihila sa akin. Isang lumbay na mas malakas pa sa galit ni Doña Milagros. Walang sino man ang nagtangkang tumulong. Walang sino man ang lumabas. Ang mga bisita ay nagpanggap na walang nakita. At si Inigo, kahit nakita niya ang lahat, wala siyang nagawa. Ang kanyang pag-aalala ay natalo ng kanyang takot at ng kapangyarihan ng kanyang biyenan. Nagsimula akong maglakad. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong makita si nanay. Ang mga paa ko ay nagpatuloy. At habang naglalakad, hindi ko maiwasang alalahanin ang lahat ng aking isinakripisyo. Wala siyang matatanggap na kahit isang kusing na sahod. Ang tinig ni Doña Milagros ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ginawa ko ang lahat, tinanggap ko ang kahihiyan at panganib, ngunit wala akong nakuha. Wala akong naipong pambayad para sa operasyon. Dahil sa pagod at gutom, napaupo ako sa isang bench sa hintuan ng bus. Doon, may isang babae ang lumapit, isang abogado na may matatalim na mata at may tindig ng isang taong hindi madaling matitinag. Siya si Attorney Pilar Montes. Narinig niya siguro ang balita tungkol sa gulo sa engagement party. Mayumi Alonso? Tanong niya at tumango ako. Hindi ka magnanakaw, alam ko, at alam kong may nag-set up sa'yo. Ang kaibigan ko, ang asawa ni Inigo, ay alam ko rin na hindi masama at alam kong may masama ring nangyari sa kanya bago siya namatay. Ibinigay niya sa akin ang isang lumang notebook. Ito ang diary ni Clarissa, ang asawa ni Inigo. Ito ang tanging bagay na naisalba ko nang mamatay siya. Basahin mo. Marami kang malalaman na makatutulong sa'yo. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang naglakad palayo at sumakay sa isang kotse na may tinted na bintana. Ang kanyang pagdating ay kasing aga ng pagdating ng gabi at ang iniwan niya ay isang mabigat na lihim. Nang makasakay ako sa bus,
Binuklat ko ang notebook. Ang mga pahina ay amoy luma at may bahid ng luha. Nagsimula akong magbasa. October 15. Kinamumuhian ko ang bahay na ito. Hindi ako masaya. Sinasabi ni Mama, Milagros, na dapat akong maging ideal wife, na hindi ako pwedeng magreklamo, pero pinapatay niya ako sa loob. Parati niya akong sinasabihan na mahina ako na walang kwenta. Nobyembre 22, ang gamot na binibigay ni Mama ay nagpapahirap sa akin matulog. Sabi niya vitamins daw, pero parang gusto ko na lang matulog ng matulog. Ang hirap huminga. Gusto ko na lang umalis kasama si Lira at Inigo. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking dibdib. Si Doña Milagros ay hindi lang masamang biyenan. Siya ay isang taong may sakit sa isip na sinisira ang buhay ng kanyang sariling anak. Naunawaan ko na. Ang takot ni Lira ay hindi lang dahil sa kalungkutan. Ito ay dahil sa nakita niya ang kasamaan ng kanyang lola. Isang kasamaan na nagdulot ng pagkamatay ng kanyang ina. Puno ng galit at paghihiganti. Lumipas ang mga oras ng paglalakbay. Pagdating ko sa Bicol, 3:00 na ng umaga. Ang aming munting bahay ay madilim. Agad akong nagtungo sa bahay ng kapitbahay na nagbabantay kay nanay. Mayumi, anak, buti dumating ka, ang sabi ng kapitbahay. Pinauwi na siya ng ospital. Wala raw pambayad. 1 linggo na siyang nagpapahinga rito pero hindi na siya gumagalaw. Tumakbo ako patungo sa kwarto. Ang silid ay amoy gamot at kandila. Nakita ko si nanay na nakahiga, maputlang maputla, ang kanyang hininga ay mahina na. Lumuhod ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang malamig na kamay. Ang huling kabanata ng aking pag-asa ay natapos na. Ang pera na ipinaglaban ko, ang pag-aalipin na tinanggap ko, ay nawalan na ng saysay. Nay! Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig, kasabay ng aking mga luha na bumagsak sa kanyang balat. Wala na akong sahod, wala na akong mapupuntahan, at wala na rin ang taong pinagkaitan ko ng aking kaluluwa upang mabuhay. Sa mansyon ng mga Valderrama, nakita ko ang pagbagsak ni Lira. Ngayon, sa harap ng aking nanay, naramdaman ko ang sarili kong pagbagsak. Ang lahat ng galit at sakit na pinigilan ko ay sumabog. Ang galit kay Clarice, kay Doña Milagros, at kahit kay Inigo. Sa sandaling iyon, ang aking pangako sa aking sarili ay binaliktad. Hindi na lang pagpapagaling ang gusto ko. Gusto ko na ng paghihiganti. Gusto kong makita na magdusa ang mga taong nagdulot ng lahat ng sakit na ito. Ang libingan ni nanay ay tahimik. Ang bagong lupa ay sariwa at mabigat. Sa tabi ng kanyang puntod, wala na akong luha. Ang aking mga mata ay tuyo. Tila ang lahat ng tubig sa aking katawan ay naubos na kasabay ng pagkawala ng aking pag-asa. Wala akong nararamdamang anumang emosyon. Tanging ang isang malalim at mapanganib na kalmado. Isang katahimikan na nagbabadyang may mas malaking bagyo ang darating. Hindi ako nag-iisa. Nakatayo sa aking tabi si Attorney Pilar Montes, ang abogado na nagbigay sa akin ng diary. Hindi siya nagsasalita. Hinahayaan lang niya akong pagnilayan ng aking sariling kalungkutan. Nang makaramdam ako ng lakas, inabot ko sa kanya ang diary. Attorney Pilar, ang sabi ko. Ang aking tinig ay matigas at walang emosyon. Alam ko na kung bakit namatay ang nanay ko. Dahil sa pagtanggi kong sirain ang bata, sinira nila ang buhay ng nanay ko. Alam ko, Mayumi. Tugon niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malaking sementeryo. Pero ang diary na yan ay hindi lang ebidensya ng kasamaan ni Doña Milagros. Ito rin ang huling hininga ni Clarissa, asawa ni Inigo. Kailangan mong gamitin ang lihim na ito ng tama. Para makamit mo ang hustisya, kailangan mong maging mas matalino kaysa sa kanila. Nag-usap kami ng matagal. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Kung paanong ang pamilya ni Doña Milagros ay may malaking utang
at kung paanong ang tanging paraan para mabayaran ito ay ang kontrolin ang mana ni Inigo sa pamamagitan ni Lyra. Ang kasamaan nila ay hindi lamang personal, ito ay negosyo. Nangako si Attorney Pilar na tutulungan niya akong lumaban, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kaibigan niyang si Clarissa na namatay sa kamay ng sarili niyang ina at dahil kay Lyra na ngayon ay nabubuhay sa dilim. Babalik ako sa Manila, ang sabi ko, at nang magsalita ako, ang aking boses ay hindi nabasag, kundi matalim na parang talim ng kutsilyo. Hindi na ako babalik bilang si Mayumi Alonzo, ang yaya na walang kalaban-laban. Babalik ako bilang isang taong maniningil. Hahanapin ko ang hustisya para sa nanay ko, para kay Clarissa at para kay Lyra. Samantala, sa mansyon ng mga Valderrama, ang sitwasyon ay lumalala. Si Lyra, dahil sa takot na muling makita si Doña Milagros, ay hindi na bumigkas ng kahit isang salita mula nang ako ay palayasin. Hindi na siya kumakain, hindi na siya umiinom, nakaupo lang siya sa kanyang kama. Hawak-hawak ang marumi at punit na panyo na ginamit ko para punasan ang kanyang mukha nung una siyang ngumiti. Ang panyo na yon ang tanging bakas ko na natira sa kanyang mundo. Naging miserable si Inigo, nawalan na siya ng tulog. Wala na siyang ginawa kundi uminom ng kape at manigarilyo sa balkonahe. Ang kanyang kaluluwa ay puno ng pagsisisi. Alam niyang nagkamali siya nang hindi niya ako ipinagtanggol. Alam niyang itinaboy niya ang tanging liwanag na nagbigay ng kulay sa buhay niya at ng kanyang anak. Isang hapon, nakita ni Inigo si Clarice na pumasok sa kwarto ni Lyra. Akala niya ay susubukan nitong aliwin ang bata. Pero sa halip, nakita niya si Clarice na umupo sa gilid ng kama at nagpakawala ng isang marahas na pinch sa braso ni Lyra dahil hindi ito sumunod sa utos na kumain. Ang arte-arte mo, ang marahas na bulong ni Clarice. Kung hindi ka kikilos, pababayaan ka naming mamatay sa gutom. Hindi ka na mahal ng tatay mo. Napuno ng galit si Inigo. Ang lalaking laging nagtatago at takot sa komprontasyon ay biglang naglaho. Pumasok siya sa kwarto na parang isang bagyo. Hinila niya si Clarice palabas at sinabihan itong umalis sa kanyang pamamahay at huwag na huwag nang babalik. Ang kanyang tinig ay nag-iwan ng matinding sakit sa tenga ni Clarice. Pagkatapos, tumakbo si Inigo sa kwarto ni Mayumi. Ang kwartong ngayon ay wala na. Amoy luma pa rin ito, pero sa isang sulok, nakita niya ang isang maliit na buhok na kulay itim na nakakabit sa sahig. Kinolekta niya ito, mahigpit na hinawakan sa kanyang palad na parang isang anting-anting. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi lang ang kanyang anak ang nawawala. Ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay umalis na kasama ni Mayumi. Naramdaman ni Inigo ang pagnanais na mahanap ako. Kailangan niyang mag-sorry. Kailangan niyang bawiin ang kanyang mga anak. Nakatayo siya sa harap ng kanyang computer, naghahanap ng anumang paraan para mahanap si Mayumi. Doon, biglang may lumabas na isang mensahe sa kanyang screen. Isang pop-up na galing sa isang unknown sender. From The Truth Keeper. Message: gusto mong malaman kung bakit namatay ang asawa mo at kung bakit napipi ang anak mo? Kung gusto mong malaman ang totoo at kung gusto mong iligtas si Lyra, pumunta ka sa address na ito. Ngayon na. Kasama ng mensahe ay isang address ng isang tagong coffee shop sa Quezon City. Napatingin si Inigo sa address pagkatapos ay sa hawak niyang buhok ni Mayumi. Kung totoo ang nakasulat sa mensahe, ang kaluluwa ng kanyang asawa at ang kaligtasan ng kanyang anak ay nakasalalay sa pagpunta niya sa lugar na yon. Hindi na siya nag-alinlangan. Ang tagpuan ay isang tahimik at liblib na coffee shop sa Quezon City. Ang hangin ay amoy sariwang kape at luma. Pagpasok ni Inigo, nakita niya ako at si Attorney Pilar na nakaupo sa isang sulok
naghihintay. Ang aking damit ay simple, walang bakas ng pagiging yaya. Ngunit ang aking tindig ay matigas, at ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Nag-aalangan si Inigo na lumapit. Ang huling beses na nagkita kami, siya ang nagpalayas sa akin. May bakas ng hiya at pagsisisi sa kanyang mukha. Ako naman ay nakaramdam ng pagkaawa, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kawalan niya ng pag-asa. Mayumi, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na puno ng pagod. Umupo ka, Inigo, ang sabi ni Attorney Pilar. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Hindi ito tungkol kay Mayumi o sayo. Ito ay tungkol kay Clarissa, sa asawa mo, at sa kaligtasan ni Lyra. Inilapag ko sa mesa ang diary ni Clarissa kasama ang litrato ng bote ng gamot na nakunan ko ng larawan bago ako palayasin. Ang bote ng gamot na itinuturok kay Lyra. Pinilit kong kalmado ang aking sarili, kahit na ang galit sa aking dibdib ay nagbabanta na sumabog. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pag-aalok sa akin ni Doña Milagros ng pera kapalit ng pagsira sa kanyang relasyon kay Lyra. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kamatayan ng nanay ko, isang kamatayan na dulot ng kanyang biyenan. At pagkatapos, ibinigay ko sa kanya ang diary. Dahan-dahang binasa ni Inigo ang bawat pahina. Ang kanyang paghinga ay bumigat habang binabasa niya ang mga huling salita ng kanyang asawa. Disyembre 1, nahanap ko ang bote ng gamot. Ito ay pampatulog, hindi vitamins. Pinapatay ako ni Mama Milagros. Ayaw niya akong maging masaya. She wants Inigo all to herself. Sabi niya, siya lang daw ang makakapag-alaga ng mga bata. December 4, huling entry. Nakita ko si Lyra na nakatingin sa akin. Alam kong may alam siya. Hindi ko pwedeng hayaang saktan din siya ni Mama. Kailangan ko nang umalis. Nang matapos si Inigo sa pagbasa, inihulog niya ang diary sa mesa. Ang kanyang mukha ay nagbago. Hindi na siya malamig. Hindi na siya blanko. Ang tanging nakikita ko ay ang gulat, ang pagkabigla, at ang isang malalim na sakit. Hindi totoo yan. Ang bulong niya, pilit na tinatanggihan ang katotohanan. Mama ko ang mama ni Clarissa. Hindi niya magagawa yan sa sarili niyang anak. Tingnan mo ang mga mata ni Lyra. Inigo, ang mahinang sabi ko. Nakita niya ang lahat. Hindi siya napipi dahil sa lungkot. Napipi siya dahil sa takot sa kanyang lola. Ang lola na dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Iyon ang sandaling nagbago ang lahat. Ang lahat ng kanyang pagtanggi, ang lahat ng kanyang pagkabulag ay naglaho. Naramdaman ko ang kanyang pagbagsak. Ang kanyang mga kamay ay umabot sa kanyang mukha. Wala siyang boses at wala siyang luha. Tanging ang pag-iling ng kanyang ulo ang nagpapakita ng kanyang pagdurusa. Siya ay hindi lang nalinlang. Siya ay naging kasangkapan sa pagwasak sa sarili niyang pamilya. Patawarin mo ako, Mayumi. Sabi niya, ang kanyang tinig ay nauutal. Dahil sa takot kong maulit ang pagkawala, pumayag akong sirain niya ang mga bata. At ikaw, pinatay ko ang nanay mo. Huwag mong sasabihin yan. Tugon ko, ang aking tinig ay matatag. Ngayon na, ang oras para maging matibay. Ang importante ngayon ay hindi ang magpatawad. Ang importante ay iligtas si Lyra at hanapin ang hustisya para sa mga taong sinaktan niya. Hindi ako nagsalita tungkol sa pag-ibig o pagmamahal. Ang sinabi ko ay tungkol sa laban at katotohanan. Nang makita ni Inigo na hindi ako lumabas para maghiganti sa kanya, kundi para tulungan siya, ang kanyang tensyon ay unti-unting humupa. Niyakap niya ang diary ni Clarissa at sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging asawa at ama ay muling nabuhay. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang bagong klase ng determinasyon. Ang determinasyon na lalaban para sa kanyang mga anak. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin sa ilalim ng mesa at sa unang pagkakataon,
Hindi ako nag-alinlangan na hawakan iyon. Ang aming mga kamay ay nagdikit. Ang kamay ng isang mayaman na ngayon ay desperado. At ang kamay ng isang mahirap na ngayon ay may kapangyarihan dahil sa katotohanan. Ano ang gagawin natin, Mayumi? Tanong niya. Ang kanyang boses ay umaasa. Inigo, kailangan nating ibalik ang bahay at iligtas si Lira. Pero hindi tayo lalaban sa loob ng mansyon. Paliwanag ko. Kailangan nating ilabas ang lahat sa publiko. Doña Milagros is too powerful inside. Kailangan nating ilabas siya sa liwanag. Nakatayo kami. Handa na sana kaming bumalik sa Manila upang simulan ang aming plano. Nang tumunog ang telepono ni Inigo, ito ang kanyang katiwala sa bahay. Sir, bilisan niyo. Nag-iwan ng sulat si Lira. Umalis siya. Hindi po namin siya makita. Iniwan niya ang lahat ng kanyang mga laruan at nag-iwan ng isang liham na puno ng desperasyon. Isinusulat doon na ayaw na niyang bumalik sa lugar na dati bumabalot sa kanya ng takot at dilim. Namumutla si Inigo sa narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat at nanghina ang kanyang mga tuhod na para bang anumang sandali babagsak siya. Sa isang iglap, nabura ang lahat ng plano na aming inihanda. Ngunit ang matinding takot ang siyang gumising sa kanya. Nawala ang anyo ng isang makapangyarihang negosyante. Ang naiwan ay isang amang halos mawalan ng bait sa pag-aalala. Mabilis niyang dinampot ang susi ng kotse. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang pasya. Hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Mariin kong sabi, habang papasok kami sa sasakyan, malinaw at puno ng paniniwala ang aking tinig. Hindi pa siya sumusuko. Hindi yon tunay na paalam. Ginawa lang yon para iligaw kayo. Kung ganoon, bakit siya umalis? Saan siya posibleng nagtungo? Tanong ni Inigo, ang kanyang mga matay nakatuon sa daan, umaasang may sagot na lilitaw sa bawat liko. Mayroon lang isang lugar sa mansyon na yon kung saan siya nakaramdam ng kalayaan at kaligayahan. Ang sagot ko. At tumingin ako kay attorney, Pilar na nasa likod. Ang hardin. Hindi sa maayos na hardin. Sa sulok, sa abandonadong bahagi, kung saan kami nagtanim ng kamatis. Iyon ang kanyang takbuhan. Agad na iniikot ni Inigo ang sasakyan at nagmaneho ng mabilis. Ang lahat ng kanyang pag-aalala ay nakatuon na lang sa kanyang anak. Sa loob ng mansyon, nakita namin ang gulo. Si Doña Milagros ay tumatawag sa media, hindi para hanapin si Lira, kundi para masira si Inigo at makuha ang atensyon ng publiko. Hindi ako magtitiwala kay Mama, ang mariin na sabi ni Inigo habang papunta kami sa Antipolo. Baka masira na niya ang sarili niyang pamilya. Kaya natin siyang talunin. Kailangan nating makita si Lira bago siya makapag-imbento ng panibagong kasinungalingan. Pagdating namin sa likod bahay ng mansyon, mabilis akong tumakbo patungo sa abandonadong sulok. Ang lupa ay malamig at basa. Ang hangin ay amoy dahon at putik. Ang mga talahib ay mataas at makakapal na tila itinatago nila ang isang mahalagang lihim. Naghahanap ako ng may kasamang pag-iyak. Lira, anak, nandito na si Yaya. Lumabas ka na. Maya-maya, sa ilalim ng isang malaking puno ng manga, nakita ko siya. Nakasiksik si Lira sa isang hukay. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa lamig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang lumang paso. Ang paso ng aming tanim na kamatis na pilit niyang pinangalagaan mula sa hardinero. Ang lupa sa paligid niya ay basa ng luha at putik. Mayroon siyang mataas na lagnat. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Lira! Sigaw ko at tumakbo ako palapit sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang init ng kanyang lagnat na tumagos sa aking balat. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Hindi siya nagsalita. Wala siyang boses. Pero sa kanyang mga mata, nakita ko ang kaligayahan. Nakita niya akong bumalik para sa kanya. Dumating si Inigo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagmamahal.
Mabilis niya akong tinulungan na buhatin si Lira. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang katawan. Dadalhin natin siya sa ospital. Ang mariin na sabi ni Inigo. Ang kanyang tinig ay nagbabalik ng lakas. Nang makalabas kami sa likod bahay, hinarap namin ang gulo. Ang mga reporters at kamera ay nakapalibot sa harapan ng mansyon, handang kunin ang anumang drama. At ang sentro ng drama ay si Doña Milagros, na ngayon ay nag-iisa na at walang kasama. Paglabas namin, nakita ng lahat ang eksena. Ang mayamang bilyonaryo, nabasa ang damit, buhat-buhat ang kanyang may sakit na anak, kasama ang isang katulong na may putik sa katawan, na tila isang pamilyang biktima ng isang malaking trahedya. Hinarap ni Inigo ang mga kamera, ang kanyang mga mata ay matapang. Ang anak ko ay may sakit. Hindi siya nagpapakamatay. Siya ay tumakas sa isang masamang kapaligiran na hindi ko nakita dahil sa aking pagkabulag. Simula ngayon, wala nang kapangyarihan si Doña Milagros sa aming pamilya. I will protect my children. Sa mga oras na yon, kami ay nasa isang maliit na ospital. Si Lira ay nakakonfine. Nakatingin kami sa kanya at sa loob ng silid na yon, walang kasikatan o yaman. Ang tanging naroon ay ang pag-asa. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Milagros, kasama si Clarice at ang kanyang mga abogado. Hawak niya ang mga papeles. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagmamataas. Tama na ang drama mo, Inigo. Ang sigaw ni Doña Milagros. Huwag mong sirain ang reputasyon ng pamilya namin. Ako ang mag-aalaga kay Lira. Mayroon akong mga papeles. Handa na akong dalhin siya sa psychiatric ward. At ikaw, Mayumi, sisiguraduhin kong makukulong ka sa kasong pagnanakaw. Nakatayo si Inigo sa tabi ng kama ni Lira. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. Ngayon na ang oras ng huling laban. Ang maliit na kwarto sa ospital ay naging arena ng huling laban. Sa isang panig, nakatayo si Doña Milagros, kasama ang kanyang mga abogado, at si Clarice, ang kanyang mukha ay puno ng matigas na pagmamataas. Sa kabilang panig, nakatayo si Inigo, kasama ako at si Attorney Pilar. Si Lira ay mahimbing na natutulog sa kama, ang inosente at walang boses na dahilan ng lahat ng kaguluhan. Bitawan mo ang bata, Inigo. Ang sigaw ni Doña Milagros, iwinawagayway ang mga papeles. I have the court order to take custody. Sinasabi dito na hindi ka raw karapat-dapat na mag-alaga sa kanya. Ngunit hindi na ang Inigong takot at sunod-sunuran ang kanyang kaharap. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. Hindi ka makukuha ng mga papel na, "Yan ang anak ko, Mama." Ang kalmado ngunit matatag na tugon ni Inigo. Dahil ang mga papel na yan ay base sa kasinungalingan at mayroon akong katotohanan. Inabot ni Inigo ang diary ni Clarissa at ipinakita ang kopya ng larawan ng bote ng gamot. Ito ang diary ng asawa ko, Mama. At ito ang patunay na ginagamit niyo ang droga para sirain siya. Ang gamot na ito ay nagpapatulog, hindi nagpapagaling. Sinasaktan niyo ang sarili niyong anak. At dahil sa inyo, napipisi Lira dahil nakita niya kung paano ninyo sinira ang buhay ng nanay niya. Nanigas si Doña Milagros. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi niya inaasahang ilalabas ni Inigo ang lihim na yon. Sinubukan niyang magkunwari. Kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan ng yaya mo. Siya ang magnanakaw. Walang magnanakaw dito, Mama, ang sabi ni Inigo. At ngayon, umabot na ang kanyang tinig sa rurok ng galit. Ang magnanakaw ay ikaw. Ninakaw mo ang katahimikan ng asawa ko, ninakaw mo ang boses ng anak ko, at ninakaw mo ang kalayaan ng pamilya ko. Matagal na akong bulag, pero ngayon, gising na ako. Nang marinig iyon, biglang bumukas ang mga mata ni Lira. Ang bata ay nagising. Nakita niya ang kanyang lola na umiiyak sa galit at ang kanyang ama na ngayon ay lumalaban para sa kanya. Ang katawan niya ay nanginginig, hindi dahil sa lagnat,
kundi dahil sa labis na emosyon. Tumingin siya sa lola niya at sa pagkakataong ito, hindi siya pumikit o tumakbo. Hinawakan niya ang kamay ni Inigo at tumuro kay Doña Milagros. Mama! Sa sinungaling! Bawal! Ang mahina ngunit malinaw na boses ni Lira. Sa loob ng 1 taon, ang mga salitang iyon ang pinakamalakas na hatol na narinig ni Doña Milagros. Ang katotohanan ay lumabas mula sa bibig ng bata na pilit niyang pinatahimik. Biglang pumasok si Attorney Pilar kasama ang isang opisyal ng pulisya at mga social worker. Ayan ang ebidensya, officer. Psychological abuse at attempted medical negligence. Ang bata mismo ang nagsalita. Ang lahat ay nangyari ng mabilis. Hindi na nakalaban pa si Doña Milagros. Ang kanyang muka ay puno ng kahihiyan, hiya at galit. Nagwala siya. Sinisigaw na hindi niya ako mapapatawad. Ngunit ang kanyang pag-iisa ay malinaw. Si Clarice, nang makita ang pagbagsak ng kanyang taga-suporta, ay tumakas, tumakbo papalabas ng pinto at iniwan si Doña Milagros. Nang ilabas si Doña Milagros sa kwarto, wala siyang kasama. Ang kanyang mga abogado at kaibigan ay tumalikod. Ang kanyang kapalaluan ang nagdulot ng kanyang kalungkutan. Nang matapos ang gulo, naiwan kami sa silid. Ako, si Inigo, at si Lira. Lumapit si Inigo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagsisisi. Mayumi, ang sabi niya, tinanggal ko na ang lahat ng relasyon ko sa kumpanya ni Mama Milagros. Sisimulan ko muli. From scratch. Hindi ko na kailangan ng pera nila. Ang kailangan ko ay ang pamilya ko. Niyakap niya ako at si Lira ng sabay. Sa yakap na yon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Ang aming laban ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kaligtasan at paghilom. Hinalikan ni Inigo ang aking noo. 1 kilos na puno ng paggalang at pangako. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na nag-aalok ng hinaharap. Mayumi, ang bahay na yon ay hindi na bahay hanggat wala ka. Gusto ko na sa bago nating buhay, kasama ka. Handa ka bang sumama sa akin, sa aking mga anak, at magsimula mula sa 2 kamay na walang-wala? 1 taon ang lumipas. Ang pamilya Valderrama ay hindi na nakatira sa dambuhalang mansyon. Ibinenta yon ni Inigo at ibinigay ang lahat ng nalikom na yaman sa charity. Isang paraan upang maging malinis ang kanyang konsensya at makalaya sa utang na loob at hiya na bumabagabag sa kanya. Ang bagong bahay namin ay mas maliit. Isang simpleng bahay kubo na may 2 palapag sa isang tahimik na komunidad. Walang marmol, walang chandelier, at walang mga mamahaling antigong kagamitan. Ngunit puno ito ng sikat ng araw at ng amoy ng sariwang kape at nilutong sinigang. Si Inigo ay muling nagsimula ng kanyang negosyo. Isang maliit na trucking company. Nagmamaneho siya ng sarili niyang truck sa simula. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagpirma ng mga malalaking kontrata, ay ngayon ay sanay na sa pag-aayos ng makina at pagbubuhat ng mabibigat na kargamento. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kapayapaan na matagal nang nawala. Ako, si Mayumi, ay hindi na isang yaya. Ang perang naisalba mula sa pagbebenta ng bahay ay ginamit ko upang magtayo ng isang maliit na kainan sa tabi ng daan, nagbebenta ng mga pagkaing Bicolano na minahal ni Lira. Ang aking lugaw at adobo ay naging paborito ng buong komunidad. Hindi na ako nagnanakaw ng oras o pag-aalaga. Ngayon, ako na ang may-ari ng sarili kong buhay. Ang pinakamalaking pagbabago ay kay Lira. Ang kanyang boses ay naging malinaw at matamis. Ang kanyang mga tawa ay nagbibigay buhay sa aming munting bahay. Sa bawat gabi, nagkukwento siya ng kanyang mga panaginip. At sa bawat umaga, tumatakbo siya sa aking kandungan. Ang kanyang dating takot ay napalitan ng tiwala. Isang hapon, habang nagluluto ako ng champorado sa kusina,
Niyakap ako ni Lyra mula sa likod. Mama, ang malinaw na tawag niya. Isang salita na mas matamis pa sa kahit anong tsokolate. Ang sarap. Kayo po ang pinakamagaling na mama. Napatingin ako kay Inigo na nakatayo sa may pintuan, pinagmamasdan ng eksena. Hindi siya lumapit upang makisali. Niyakap lang niya ang sarili niya na para bang gusto niyang itago ang kanyang emosyon. Ang tanikala ng aming nakaraan ay nagbabanta na manatili sa amin. Kaya't lumapit ako sa kanya. Kinuha ko ang kanyang magaspang na kamay, ang kamay ng isang lalaking muling nagtatayo ng sarili niyang buhay, at inilapat ko yon sa aking pisngi. Inigo, ang sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Hindi ko pa rin napapatawad si Doña Milagros at hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko dahil sa nangyari kay nanay. Pero wala nang silbi ang galit. Ang kailangan natin ay maghilom. Hindi mo na kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay maging ikaw sa piling ko. Nagkatinginan kami. Ang kanyang mga mata ay nagsalita ng pasasalamat, pag-ibig at muling pagsilang. Walang kasintahang halik, walang marahas na pagyakap. Tanging ang aming mga kamay na magkadikit ang nagpahayag ng aming pangako.